Howdy mga kabady, welcome to my channel, Tricks Buddy PH here. So ngayon nga sa video na to, may i-share ako sa inyo mga kabady. Gusto ko lang ipakita sa inyo na, or gusto ko lang i-share sa inyo na hindi mo kailangan maging magaling mag-edit or maging expert sa pag-edit para kumita dito kay YouTube at para makakuha ng maraming views, subscriber, or watch hours. Sa video na to, papatunayan ko yun sa inyo mga kabady at ipapakita ko sa inyo mismo yung comparison kung bakit ko nasabi yan guys. Ipapakita ko sa inyo yung video ko na low effort sa pag-edit pero maraming nakuhang views, revenue at subscribers. And yung isa namang video is high effort sa pag-edit. Ginugulang ko talaga ng maraming oras sa pag-edit and ayun, konti lang yung nakuhang views, subscribers at revenue. So yun ang mga kabady, hindi ko na patatagalin pa and umpisahan na agad natin to. So by the way, I'm Joven of Tricks Buddy PH at kung bago ka pa lang dito sa aking channel or kung bago ka pa lang napadaan dito, I'm doing YouTube for almost 4 years na and isa po akong full-time sewer. Ayan, so may daytime job po ako and ginagawa ko na sa YouTube as part-time. So anyway, eto na nga yung sinasabi ko sa inyo guys. Ipapakita ko na sa inyo yung comparison nung video na yun, kung bakit ko nasabi na mas kumita pa ako do sa low effort na edit compared do sa in-effortan ko talaga na editing. So tutukan nyo mabuti tong video na to and ipapakita ko sa inyo yung mismong video na yun. Okay, yung mismong video na sinasabi ko sa inyo guys. Eto na yun guys. So ayan, nandito na tayo ngayon sa mismong dashboard ng aking channel guys. And pupunta tayo dito sa content. So ito na yun guys, yung video na sinasabi ko sa inyo na talagang ginugulang ko na maraming oras sa editing. And ito yung nakuha ko sa kanya na analytics guys. Ito, tignan natin dito. So in-upload ko siya noong August 8, 2026. So halos kailan lang to. Pero kung makikita nyo guys, ito pa lang yung nakukuha natin na views dito. Ayan. So meron na siyang 307 views, 15.7 watch time, 3 subscribers, tapos $0.38. Medyo mababa pa yung analytics nito guys. Pero hindi pa rin natin masasabi na basura tong video na to. Minsan, hindi natin alam, bigla na lang magbo-boom yung video, bigla na lang siyang puputok. Okay, maghihintay lang talaga tayo ng tamang time sa kanya kung kailan siya aangat yung views. Okay, so meron akong mga video talaga na ganun. Almost 1 month, 2 months, minsan half a year, 6 months bago talaga siya pumutok yung video. So yun ang kagandahan guys sa mga evergreen content or evergreen videos. Kasi kahit gaano pa siya katagal, basta may nag-search about dun sa topic na yon is makikita yung video, may manonood at may manonood sa kanya. And kapag naumpisahan yun guys is magtutuloy-tuloy yun ng pag-angat. Ilang beses na ako nakagawa ng video na gano'n na sa umpisa hindi siya, kumbaga hindi gano'n kaganda yung arangkada niya sa mga unang araw. Pero pagdating ng ilang buwan, ayun, doon siya umaarangkada, umaangat yung views. So anyway, tingnan natin yung video ko ano nga ba yung kung ba't ko nasabi na in-effortan ko talaga tong video na to, yung paggawa ng video, and ganun pa rin yung nakuha ko na views, ganun lang yung nakuha kong views. Ayan, so kung makikita nyo maraming camera angle, maraming b-roll, and naglagay pa talaga ako dito ng caption at minanual ko yan natin translate ko in English guys para if ever may makapanood na tiga ibang bansa is maiintindihan nila yung video ko and papanoorin nila. Pero ganun pa rin, wala pa rin hindi pa rin ganun kaganda yung nakuha ko na results or na views. Pero gaya nga na sinabi ko kanina, hindi mo masasabi na hanggang dito na lang tong video na to. Okay, so maghihintay tayo ng mga ilang buwan bago natin makita talaga kung ano yung magiging takbo ng video na to guys, no? Ayan, so naipakita ko na sa inyo yung isang video na high effort sa pag-edit. Ayan, maraming yan guys, maraming camera angle. 4 na camera angle yung ginawa ko dyan and ayun, naglagay talaga ako ng caption, minanual ko yun guys na translate ko talaga in English. And ayun lang talaga yung tinakbo ng video na yun.
yung analytics niya na mababa talaga. Gayunpaman naniniwala ako sa sarili ko guys na hindi hanggang dito lang tong video na to. May mararating tong video na to at iintayin ko yung time na yun. Alam niyo guys, may mga dahilan kung bakit ganyan lang yung nagiging results ng mga video natin. And mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit, kung ano yung mga reasons na yun. Okay. Pero ipapakita ko muna sa inyo yung video na sinasabi ko sa inyo na walang masyadong effort pero mataas yung nakuha ko dito na revenue guys. Sobrang taas talaga. Ito yung pinakamalaking revenue sa mga video ko at ipapakita ko sa inyo. Okay? Ito yung video na yun guys. Okay, so hanapin ko lang ano. Okay, hanapin lang natin yung video. Ayan, so ayan, ito. Ayan. Siguro marami na sa inyong nakakita ng video na to guys ano. Ayan, marami na nakakita nitong thumbnail na to at yung title na to. Ito yung video na ginawa ko tungkol sa nag-share ako ng journey ko sa YouTube kung paano ako na-monetize at kung paano ako kumita. Alam ko yung iba sa inyo nag-subscribe dahil napanood tong video na to at ipapakita ko sa inyo yung analytics nito guys ano. So as you can see, this video gather 176,000 views, 176.3 thousand views and nakakuha siya ng 10,000 mahigit na watch time. Tapos 5,200 subscribers in this single video, this particular video guys. And ang nakuha niya na revenue is $465.89. In-upload ko siya noong October 20, 2025. Tapos dito ako makikita nyo yung reach niya. Yung reach niya is 3.6 million yung impressions or 3.6 million katao yung pinakitaan ni YouTube nung video na to. Medyo mababa lang yung click-through rate niya pero at least nire-recommend siya ni YouTube kaya dumadami yung views niya. Okay, tapos check natin yung mismong video guys. Alam ko naman yung iba sa inyo na napanood na to no. Ayan, nakita nyo na tong video na to about sa monetization. Ayan. So paano ko nasabing low effort tong video na to guys? Ayan. Sa umpisa lang ako dito naglagay ng zoom in, zoom out na transition. Hindi naman siya transition. Kumbaga zoom in ko lang. Zoom in, zoom out lang. Ayan. Basic na editing lang. Tapos kinat-cut ko lang. Tinanggal ko lang yung ibang dead air sa umpisa. And then yung halos sa bandang last part. Wala na masyadong cut yan guys. Hindi na ako nag-cut dyan. Ayan. So kung makikita nyo dito. Ayan. Naglagay lang ako ng screen recording ko dito guys. Para lang may emphasize yung sinasabi ko. Pero yun lang talaga. Wala nang iba akong ginawa dito guys. So, kung makikita nyo dito. Ayan. Napaka-plain lang ng video. So ayun na nga. Naipakita ko na sa inyo guys yung comparison ng walang editing masyado at yung high effort na editing. So mga kabady, bago tayo magpatuloy, kung sa tingin nyo natutulungan kayo ng video na to, huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe. Okay, so thank you so much mga kabady sa suporta ninyo. And eto na nga yung sinasabi ko sa inyo na reason kung bakit may mga video tayo na hindi nagbo-boom or hindi nakakakuha ng maraming views, subscribers at revenue. Ang reason number 1 is yung niche na pinipili natin. Okay, yung niche. Ayan, so as you can see, kailangan balik ko lang doon sa umpisa. Ito. Ayan. So as you can see, ito yung mga video ko before. Ayan. Ito yung mga video ko before. And ito talaga is maraming mga views talaga to about sa APN or yung sa internet. Ayan. Yung mga tutorial ko about sa internet. And nung nag-switch ako or nag-transition ako, hindi naman siya totally nagpalit ako ng niche no. Sumubok lang ako ng ibang niche. Nagtry ako ng YouTube tips. Ayan, nagtry ako ng mga YouTube tips. And hindi ganun kaganda yung reception or yung pagtanggap ng mga viewers. Especially yung mga viewers ko talaga na nakatutok sa mga APN tricks.
Ayan, isa yun sa dahilan kung bakit hindi tayo nakakakuha ng views. Pabago-bago tayo ng niche or ng topic na sinishare natin sa mga viewers natin. Ayan, isa yun sa mga pangunahing reason. And as you can see, etong mga, ayan, ito kung makikita nyo, ilang sunod-sunod ako nag-upload. Nag-upload ako ng mga YouTube tutorials, YouTube tips, at wala masyadong views. Ay, ito, sunod-sunod yan. Ito yung APN ko na in-upload ko last April 2026. And then, sunod-sunod na puro YouTube tutorials na YouTube tutorials at wala masyadong views. Ito lang isang medyo maganda-ganda. Ayan, itong video na to, ayan. Pero yung mga sumunod, ayan, yung mga sumunod na is wala. And then, nag-upload ulit ako ng APN nung August 9. At maganda yung nakuha ko na views dito. Tapos nag-upload ulit ako nitong August 15 yung sumunod. Itong latest na upload ko, 178 views. Ayan, so kung makikita nyo, marami pa rin tumatangkilik doon sa mga APN tricks natin. Pero, ayun nga, may mga nababasa ako na comment. Dapat separate na video ko na to, pero i-share ko pa rin sa inyo guys. Maraming nagko-comment sa akin sa mga video ko na bakit daw, lalo na yung videos ko na nag-share ako na para pataasin yung views. May mga nagko-comment doon, bakit hindi nagre-reflect sa channel ko, sa mga videos ko, yung tinuturo ko doon kung paano ko pataasin yung views. Ito yung reason guys, dahil sa niche or yung topic na ginagawa ko. Okay. Karamihan sa mga viewers ko, mga subscribers ko is nag-subscribe sa akin dahil sa APN. Recently na lang yung mga nagsusubscribe dahil sa YouTube tips. Pero mostly ng viewers ko is nag-subscribe dahil sa APN tricks. Pero hindi naman habang buhay na ganito na lang yung gagawin ko na mga content. Meron talagang aalis kapag nag-upload ako ng ibang klase ng content. Ayan, at hindi naman natin mapipilit yung mga viewers, hindi naman natin mapiplease lahat na guys, panoorin nyo naman yung ibang topic ng video ko. Okay? So hindi naman natin sila mapiplease na ganun. So ganun talaga sa YouTube guys, kailangan din natin ano ba tawag doon? Innovate ba tawag doon, or mag-discover tayo ng ibang mag-try, okay. Mag-try tayo ng ibang klase ng content. Pero bago ka mag-transition, syempre, i-introduce mo muna yung gagawin mo. Okay, magpaalam ka muna sa mga viewers mo para hindi sila mabigla. Ayun. Isa yun sa mga dahilan guys, And then, pangalawa is kung bakit walang nakukuhang views yung video natin is dahil sa mga SEO. Dahil sa SEO guys, or search engine optimization. Ayan. Hindi natin na tutumbok or na o-optimize ng gusto yung mga keywords sa titles, sa thumbnails, sa description, sa mga tags. Ayan. Alam ko yung iba hindi na masyadong importante sa kanila yung mga tags, pero para sa akin guys, napakalaking bagay pa rin ng tags. Kasi lalong-lalo na sa mga evergreen content na search-based, napakalaking bagay ng tags para maging searchable yung content mo, lalong-lalo na sa Google.
Ayan, yung iba kasi guys, nagse-search sa Google. Halimbawa ganito 'no, ipakita ko sa inyo 'to. Halimbawa, ito, punta tayo dito sa Google. Halimbawa mag-search tayo ng APN. Tignan natin dito kung ano lalabas. Ayan. So kung makikita nyo, yung video ko is lumalabas dito. Ayan. Kung titingnan pa natin yung iba. Ayan. Yung mga video ko is nandito sa internet. Andito sa Google. Ayan. So, ayan. Yun yung gusto kong i-point out sa inyo tungkol sa tags. Okay, sa tagging and mga keywords. Kapag tama yung nilagay nyo na keywords is lalabas dito yung lalabas dito sa Google yung mga video ninyo. Halimbawa, YouTube tips. Ayan. YouTube tips. Tingnan natin kung may lalabas na video dito. Lalabas na video ko. Ayan. So kung makikita nyo, wala. Ibig sabihin, hindi siya nire-recommend ni YouTube dito yung mga video ko. Ayan. Kasi marami nang gumagawa ng mga YouTube tips. So, ang akin lang naman, hindi naman ako gumagawa ng mga YouTube tips para mag-viral or mag-viral and sumikat as a YouTube tips creator. Ang akin lang is ginagawa ko siya para makatulong lalong-lalo na sa mga bago pa lang dito sa YouTube, mga baguhan sa YouTube na gustong mag-try or sumubok ng pagko-content dito kay YouTube guys at gustong kumita. Ayan. So, isang way na rin yon para mag-give back ako dito para sa mga viewers. Okay? Gusto ko makatulong sa kanila in a small way. Okay? Gusto ko silang tulungan para mag-grow din sila dito sa YouTube. So kung ikaw nanonood ngayon at sa tingin mo natutulungan kita, nakakatulong yung video ko na to sa'yo, ulitin ko, huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. At click the notification bell guys. No? So, wala namang bayad dyan guys. Libre lang naman yung pag-like. Wala namang bayad dyan guys. Yung pagsusubscribe, pag-like. Libre lang yan. Pero kung gusto nyo talagang supportahan ako or supportahan yung channel natin na to is pwede kayong mag-join sa membership. Ayan, bilang suporta na rin. At pwede kayong mag-send ng support via super thanks or super stickers guys, no? So anyway, isa pang reason kung bakit wala tayong nakukuhang views is dahil inconsistent tayo sa pag-upload. Ayan, guilty ako dyan guys. Inconsistent ko guys. Wala akong regular na time or date. Regular time or regular day kung kailan talaga ako mag-upload. Basta makagawa ako ng content is i-upload ko agad siya. Okay? Wala na akong schedule guys kung kailan ko siya i-upload. And isang reason doon is yung may daytime job nga ako guys, no? So sa mga sower, alam ko nakaka-relate kayo kapag nirarush yung tahi ninyo. Nirarush yung gawa ninyo. Okay. Doon talaga ako magpo-focus sa trabaho ko kasi yun yung main source of income ko. Okay, yun doon ako kumukuha ng pangunahing pagkakakitaan ko. So, hindi ko siya pwedeng pabayaan. Hindi ko siya pwedeng ipagpalit. Hindi ko pwedeng ipagpalit yung YouTube. Okay. Hindi ko pwedeng ipagpalit yung trabaho ko kay YouTube kasi si YouTube is ginagawa ko as part-time lang. Okay. Sideline lang ba? Side hustle. Ayan. And yung trabaho ko talaga is yung pinagkukuhanan ko ng income. So mga kabady, yun yung mga reasons kung bakit
wala masyado tayo nakukuhang views sa mga videos na ina-upload natin. Okay, isa sa mga tips na may bibigay ko sa inyo guys is tuloy-tuloy lang kayo sa pag-upload dahil hindi nyo alam balang araw yung mga small efforts na ginagawa ninyo is magpe-pay off din yan balang araw. Okay, so dito ka YouTube para ka lang nagtatanim ng puno, ng punong kahoy guys, no? Siyempre, sa umpisa hindi mo pa makikita, wala pa siyang bunga, hindi mo pa makikita yan. And kailangan mong trabahuhin or kailangan mo siyang diligan, lagyan ng pataba and alagaan siya para mamunga. Okay, para pag namunga, may aanihin tayo guys. Ganon si YouTube guys, para ka nagtatanim. And sa mga bago pa lang dito sa YouTube guys, okay, huwag kayong mawala ng pag-asa, lalong-lalo na dun sa bagong update ni YouTube. So kung hindi nyo pa napapanood, meron akong ginawang video. So panoorin nyo na lang pagkatapos ng video na to. Okay, may ginawa akong video about dun. So yun nga, sa bagong YouTube is nadagdagan ng watch time at ng subscribers threshold para ma-monetize. And kung isa kang baguhang YouTuber guys is parang mapoprostrate ka or parang masyashock ka or tawag dito, ma-overwhelm ka doon sa bagong update. Pero isa lang yung masasabi ko sa inyo guys, tsagain nyo lang talaga. Mag-upload lang kayo na mag-upload. And hindi nyo namamalayan guys, maaabot nyo na yung requirements na yun, yung requirements threshold. Okay? So yun lang, trust the process guys. Maniwala lang kayo, maniwala kayo sa kakayahan nyo. Okay? And then lastly, maniwala kayo kay God. Okay? And ayun lang mga kabady, I hope na nakatulong yung video na to. And hopefully na may nakuha kayo na lesson dito sa video na to, no? And hindi ko na pahabain pa. And as always, ito po si Tricks Body PH. Tandaan, daig ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.